Pagkatapos ng video na ito, meron ko ng idea paano po ba mag-food costing at the same time, paano ba natin pepresyohan ang ating Canto Style Fried Chicken. Kaya kasosyo, tara, negosyo! Welcome to the part 2 of our Wise Business Episode 1, Canto Style Fried Chicken. And in today's video, pag-aaralan po natin paano po ba mag-food costing at the same time, paano po ba natin pepresyohan ang ating Canto Style Fried Chicken. Now, kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 po ng ating video, panoorin nyo po muna para naman po meron po idea sa kung anong pag-uusapan natin sa video na ito. Now, disclaimer lang po mga kasosyo, no? Ang pag-aaralan po natin is yung pinaka-basic lang na food costing. Although this is standard naman po, marami pong nag-o-offer ng automated system online na kung saan mag-input na lang po kayo ng data, mga ingredients, ano po ba yung mga grams, magkano po ba, and lalabas na po doon yung food costing. Now, kung nagpapabayad po sila mga kasosyo, okay lang po yun. For the reason, nag-alat din naman po sila ng kanilang oras and effort para naman po mabuo yung kanilang system. Now, tayo po, kung baguhan pa lang po tayo and limited pa lang po yung budget natin, then okay na po na malaman po natin kung paano po ba mag-calculate ng mano-mano. So, having said everything, tara, simulan natin. So, ano po bang food costing mga kasosyo? Well, basically, ang food costing po kasi is yung paglalatag or paglilista lang po ng ingredients kasama na po ng weight or grams or portion. At the same time, kung magkano po ba yung mga ingredients na yun para po mabuo po natin yung isang produkto. And for this topic, yung ating Canto Style Fried Chicken. Now, bakit po ba importante ang food costing? Now, by doing the food costing din po kasi, yun din po kasi maging basis natin sa ating pagpipresyo or yung pricing ng ating produkto. And also by doing food costing, malalaman din po kasi natin mga kasosyo kung kumikita pa po ba ang ating negosyo. Now, kung hindi po kasi alam kung magkano po yung food cost ng ating produkto, say ng ating fried chicken, baka hindi po natin alam na lulugi na po pala ang ating negosyo kasi yung kita po, pinababayad na lang po natin siya ng ating ingredients. So, napaka-importante po na dapat malaman po natin ang food cost ng ating produkto. So, the next question is, paano po ba natin yan gagawin? Then, simulan po natin siya sa recipe natin sa part 1. Di ba po ang recipe po natin ng ating Canto Style Fried Chicken, meron po tayo dyan premix. And meron po tayong dalawang premix dyan. Yung first is yung flavor mix, at the same time, yung breading mix. Simulan po natin sa flavor mix. So ano po ba yung mga ingredients natin sa flavor mix? Ito po yun. So mga kasosyo, ito pong ingredients ng ating flavor mix. Uunahan ko na po kayo mga kasosyo. Mahal po ang maging food cost natin. For the reason, itong prices po ng ingredients natin is actually based on retail price. Now, kung gusto nyo po makatipid mga kasosyo sa inyong food cost, importante po na dapat po ang ingredients nyo, binili nyo po siya in wholesale. Kumbaga, volume or bultuhan, maramihan. As much as possible nga po, dapat po rekta po kayo sa supplier para po makatipid po kayo. Kasi po mga kasosyo, kaya po mahal ang retail price is because marami po yung pinagdaanan ng mga middleman na nagpapatong din po doon po sa presyo. Kaya po umabot siya sa retail price. So now, again, kung gusto po makatipid mga kasosyo as much as possible, wholesale price po kapag bibili tayo. At the same time, kung kaya-kaya po nating rumekta sa source, sa supplier, o kaya sa mga manufacturers, then much better po. Mas makatipid po kayo. But for now po, for the sake of having values, para po meron po tayong makompute, at the same time, maipakita ko po sa inyo kung paano po ba ang procedure ng paggawa po ng food costing, itong mga values na ito, okay na po ito para sa akin mga kasosyo. Now, balik po tayo. So sa recipe po kasi natin mga kasosyo, ang pinaka-base unit po natin para mag-measure po ng flavor mix is per tablespoon. Now, ang 1 tablespoon po sa akin, nung winay ko po siya, is 12 grams. Now, side note po pala mga kasosyo, no? Every time you're doing food costing, importante po na i-weigh nyo po siya in actual. For the reason, yung 1 tablespoon ko po ng flavor mix, most likely, iba rin po sa inyo. Kasi mga pang-measure po na mga kasosyo, kung hindi po siya professional grade, then meron po kasing tinatawag yung discrepancy, like more or less. So, importante no mga kasosyo, i-weigh po natin siya in actual para naman po at least maging accurate po tayo in a sense sa paggawa po natin ng food cost natin. So, balik po tayo mga kasosyo. So, ang flavor mix po natin, ang base measurement po natin dyan is 1 tablespoon. At ang 1 tablespoon sa akin, lumalabas po na 12 grams po siya. Now, paano po natin kukumpitin ng 12 grams given na 550 grams po to at 209 pesos? Now, mga kasosyo, hindi po ako kagalingan sa math, pero meron po akong ituturo sa inyong formula na kung saan gamit na gamit ko po siya every time nagkukumpute po ako ng food cost. Burahin ko lang po muna ito mga kasosyo.
Now, ang tawag po sa formula na ito, mga kasosyo, is yung formula for ratio and proportion. Sobrang ganda po ng formula na ito dahil magagamit nyo po siya sa sobrang daming mga computations po, especially when you're doing food costing. So, how does it work, mga kasosyo, no? So, di ba, may given po tayo. At 550 grams, ang value nyo po is 209. Ang gagawin po natin, isusulat po natin siya into fraction form. So, dito po, at 550 grams, ang value nyo po is 209 pesos. Now, in order for this to work, mga kasosyo, dapat po yung magkatapatan, same sila ng unit of measurement. So, say for example, sa numerator natin, ang 550 grams, di ba po, nakagrams po siya. Dapat po yung katapat niya po is nakagrams din. Sa baba po, kung nakapeso sign po yan, dapat dito po nakapeso sign din. Now, paano po natin siya kukumputin? Ang gagawin naman po natin, mga kasosyo, cross-multiply, yung sagot po dito, i-divide po natin siya sa natitirang number. Yun po yung value ng hinahanap natin. For this case, kung magkano po ba ang 12 grams. Tara, computein natin, mga kasosyo. Ideally po, no, kung meron po yung calculator, samahan nyo po akong mag-compute para po ma-practice nyo po siya. So, ang gagawin po natin, 12 grams, cross-multiply to 209, then i-divide po natin yung sagot to 550. Ano po sagot nyo, mga kasosyo? So, kung ang sagot nyo po, mga kasosyo, is 4.56, then tama po kayo, mga kasosyo. Kasi po pag minultiply po natin 12 grams sa 209, lumalabas po dyan is 2,508. Now kapag dinivide po natin yan to 550, ang sagot po is 456. Bale, since ang unit po natin dito is peso sign, ito po, peso sign din po ito. So for a flavor mix, mga kasosyo, for every 1 tablespoon, which is 12 grams, lumalabas po na 4.56 pesos ang isang tablespoon. So tara, isulat po natin. Now, mga kasosyo, alam na po natin kung magkano po ba ang 1 tablespoon ng ating flavor mix, and that is 4.56 pesos. So the next question is, magkano naman po ngayon lumalabas ang ating breading mix? So di ba po, mga kasosyo, sa ating recipe, ang breading mix po, minimeasure po natin siya through cup. And ang 1 cup po, nung winay ko po siya, nasa 120 grams po siya lumalabas. So the next question is, magkano po 120 grams? Compute po natin. So di ba po sa ating recipe, ang breading mix po, ang ratio po natin dyan is 4:1. So for every 1 kilogram of all-purpose flour, maglalagay po tayo ng 250 grams. Now sa amin po, ang 1 kilogram of all-purpose flour, lumalabas po siya ng 60 pesos. Ang cornstarch naman po, ang 1/4 or 250 grams, 15 pesos. So lumalabas po, ang total weight po nila is 1,250 grams at 75 pesos. So, question is, magkano po siya at 120 grams? Tara po, gamitin po natin ulit yung formula. May na-realize lang ang mga kasosyo, no? So, di ba po, ang mixture po natin ng all-purpose flour and cornstarch is for every 1 kilogram of APF, maglalagay po tayo ng 250 grams of cornstarch. Now, lumalabas doon is 1,250 grams. E sa recipe po natin, mga kasosyo, for every 1 kilogram ng mixture po ng APF and cornstarch, maglalagay po tayo doon ng 2 tablespoon ng flavor mix. So itong 1,250 grams, kinakailangan pa pala natin siya i-convert to 1 kilogram at malaman kung magkano yung value ng 1 kilogram ng mixture ng APF at cornstarch. Well, total, mahilig lang din naman po akong pahirapan ng sarili ko. Papanindigan ko na ito, mga kasosyo. So, saglit lang po, mga kasosyo, no? Kukumpitin ko lang po muna kung magkano po yung 1,000 grams base po sa 1,250 grams at 75 pesos. Dagdag exercise lang din, mga kasosyo, para po ma-familiarize tayo sa formula. So, 1,000 grams, multiply po natin siya sa 75, and then i-divide po natin siya sa natitirang number, which is 1,250. So yun, ang sagot po is 60 pesos po lumalabas ang 1 kilogram base po sa 1,250 grams at 75 pesos. So nasulat ko na rin ito, mga kasosyo. So mga kasosyo, nakuha na po natin ang value ng mixture ng all-purpose flour at cornstarch. So for every 1 kilogram, 60 pesos po siya lumalabas. So for our recipe po ng breading mix, mga kasosyo, no, di ba, for every 1 kilogram, maglalagay po tayo ng 2 tablespoon po ng ating flavor mix. So tara, gawin po natin. So ito na po lumalabas, mga kasosyo, ang ating breading mix. So di ba po, for every 1 kilogram of breading mix, maglalagay po tayong 2 tablespoon. So lumalabas po na 24 grams yan dahil 1 tablespoon po is equivalent to 12 grams.
Pero mga kasosyo, hindi ko na po kasi siya sinama sa overall weight for the reason, ang 24 grams po, hindi na po siya ramdam. Pero dito po, sinama pa rin po na siya sa costing. So, lumalabas po na, so for every 1,000 grams of breading mix, lumalabas po na 69.12 pesos siya. So now, magkano po ngayon ang 120 grams? Tara po, computein po natin, gamit po ulit yung formula. Now, nakalimutan ko pong sabihin mga kasosyo, na yung formula po pala, kahit pagbaliktarin nyo po pala yan, basta magkaparehas pa rin po ang sign po nila sa magkatapatan, kapag kinalculate po yan mga kasosyo, parehas pa rin po ang sagot niyan. So tara, gawin po natin. Di ba po, 69.12 pesos, i-multiply po natin siya, cross-multiply sa 120, and then i-divide po natin siya sa 1,000, yung natitirang number. Ang sagot po ay... Na kung ang sagot nyo po mga kasosyo is 8.29, then tama po kayo. So lumalabas po mga kasosyo na ang ating breading mix for every 1 cup at 120 grams, lumalabas po na 8.29 pesos po siya. So tara, isulat po natin. So ngayon mga kasosyo, alam na po natin yung halaga ng 1 tablespoon of flavor mix and 1 cup of breading mix. Now, alam na rin po natin kung magkano po yung halaga ng iba pa pong mga ingredients ng ating fried chicken. So dito po mga kasosyo, nilista ko na po yung ibang mga ingredients at nilista ko po siya base po sa pagkakasunod-sunod po ng ating procedure para lang po mas organized po tayo. Again mga kasosyo, no, binili ko po yung mga ingredients at a retail price. Kaya po, expect po na ang food cost po natin, lalabas po yan na medyo mahal. So kung gusto nyo pong mapababa ang ating food cost, ideally mga kasosyo, bumili po kayo at a wholesale price. Kumbaga, maramihan, bultuhan by volume. At the same time, kung kaya-kaya nyo pong rumekta sa mga suppliers at manufacturers, much better yun mga kasosyo, para lang po mapababa ang ating price. Pero just to show you mga kasosyo kung paano po mag-compute, then itong retail price, okay na po sa akin to. So sa table natin mga kasosyo, no, nandito po yung ingredients, lahat po yung ingredients dyan. Quantity, kung ilang piraso po siya. Unit, kung ano ba yan, kilogram ba yan, grams ba yan, tablespoon ba yan, or kung ano man. Cost, kung magkano. And then dito po yung subtotal. Kasi kunwari po, kung sa quantity nyo po, example, 2. So, yung 2 po, i-multiply nyo po siya sa kung magkano, then yun po yung subtotal. So, ganun po yung gawin na yung procedure. So, ang manok po sa akin mga kasosyo, ang isang kilo niya po, lumalabas po na 180. So, subtotal niya po, 180 pesos. Now, for our first procedure po, di ba, nag-marination and brining po tayo. At sa procedure po natin, for every 1 kilogram of chicken, gagamit po tayo ng 1 tablespoon of flavor mix, which is 4.56. So, ang subtotal niya po is 4.56. Sa amin po, ang salt is for every 500 grams, 18 pesos po siya lumalabas. So, gamit po yung equation na tinuro ko po sa inyo kanina, lumalabas po ang 1 tablespoon na 18 grams of salt is 0.65 pesos. So, ang subtotal niyo po is 0.65. Yellow po, nag-assume lang po ako mga kasosyo na ang yellow po is 5 pesos. Isang piraso lang naman po. And yung ice po natin is like 500 ml, tama po. Now, yung sa tubig po, hindi ko pa po siya sinama. Pag-usapan po natin mamaya. So, after po ng marination and brining, di ba po nag-coating and cooking na po tayo? So, for coating, gumamit po tayo ng wet-dry method. Sa wet coating po or sa wet mixture po natin, gumamit po tayo dyan ng 1:2 ratio. For every 1 cup of breading mix, 2 cups of water po. So dito po sinulat ko na po 1 cup of breading mix. Ang value niya po is 8.29 pesos, which is 8.29. Now, sa dry mixture po natin or sa dry coating po natin, gumamit po tayo doon ng 3 cups of breading mix. Ito po yung saktong-sakto lang for 1 kilogram of chicken. Yung makoat lang po natin siya. May konting tapon, pero okay na po yan. Disregard na po natin yun. So, di ba po, gumamit po tayo ng 3 cups sa ating dry coating. At ang value po is 8.29. Ang cost niya po for every 1 cup. So, kapag minultiply po natin yung 3 cups sa 8.29, lumalabas po siya na 24.87. Tapos, for our cooking po, mga kasosyo, nag-assume ulit po tayo. Para po sa oil, for every 1 liter, 88 pesos po siya lumalabas. So, 88. Now, adding all this subtotal, mga kasosyo, makukuha na po natin yung initial cost para po sa pagprito ng 1 kilogram of chicken. And lumalabas po siya na 311.37. Mas okay po mga kasosyo kung magko-compute po kayo kasabay ko po. Para at least po ma-practice po natin kung paano po ba yung procedure. So dito po, lumalabas siya na 311.37. So ito na po mga kasosyo, yung initial cost pa lang po ng ating raw materials. Pero hindi pa po tayo dyan magtatapos mga kasosyo. Kasi po magdadagdag pa po tayo ng 10% from this cost para po sa tinatawag natin na margin of error. Kasi po di ba mga kasosyo, kunwari, on actual di ba, hindi naman natin siya totally win-away. Hindi naman natin totally makukuha yung eksaktong 18 grams or kung ano man. Minsan susobra po tayo, tama? So para na lang din po makover natin yung mga cost ng mga pasobra po natin mga kasosyo.
doon na po natin siya kukunin sa margin of error, which is yung 10%. By the way, sa mga kasosyo po natin dyan na nagbebenta na po ng fried chicken pero hindi pa po sila nakapag-costing, then much better po kung i-post nyo po muna yung video. Tapos mag-compute po kayo mga kasosyo kung magkano po yung materials po ng manok na binibenta nyo po ngayon. Hanggang sa makaabot po kayo sa parteng ito. Much better po yung mga kasosyo para po at least nakapag-practice po tayo paano po ba mag-food costing. So i-post nyo po muna mga kasosyo yung video at subukan nyo po mag-compute. Kung magkano po ba yung materials sa inyong fried chicken ngayon. So, di ba po mga kasosyo, ang initial cost po natin is 311.37 ang isang kilo po ng fried chicken. Now, imagine this mga kasosyo. Di ba po habang nagpo-proseso na po tayo, di ba? Hindi naman na po natin totally or accurately makukuha, sabihin natin yung 12 grams o kaya yung 18 grams, tama? Or 120 grams. Most likely, meron pong susobra dyan. Or minsan kulang, pero meron susobra. Now, para po makover na po natin yung cost ng mga sumusobra, may tinatawag po tayo dyang margin of error at kinakailangan po natin itong i-consider for the reason para hindi po tayo nalulugi sa ingredients po natin. So magkano po yung lalabas mga kasosyo, no? Standard po actually is 10%, 10 to 15%. Anything more than that, tataas na po ang ating food cost. So ano po bang 10% ng 311.37? Tara, computein po natin. So yung mga kasosyo, yung 10% po ng 311.37 para sa margin of error, lumalabas po siya na 31.137. Now, ipag-add po natin yung dalawa. At lalabas po siya na 342.5. Tara, sulat po natin. So, lumalabas po ang halaga ng mga ingredients po para sa isang kilong fried chicken is sa around 342.5. Now, hindi pa po tayo tapos dyan mga kasosyo. Di ba po, hinati pa po natin yung isang kilo ng chicken into 14 pieces. So, itong 342.5, i-divide po natin siya ngayon sa 14 pieces. So, nung dinivide po natin yung 342.5 sa 14 pieces, lumalabas po ng isang piraso po ng manok natin, ang food cost niya po is 24.46. Yes, kasosyo, mahal po ang food cost dahil po, kinompute po natin siya into retail price. Now, kung gusto niyo po itong pababaan mga kasosyo, ideally, again, wholesale price and at the same time, rekta po ng supplier at ng mga manufacturer. So mga kasosyo, ang tawag po natin sa cost po ng ating ingredients is raw material cost. At ang raw material cost po is under po siya sa tinatawag natin na variable cost. So ano po bang variable cost? Tara, pag-usapan na lang din po natin. Sa negosyo po kasi mga kasosyo, marami po yung bayarin. At ang bayarin po or yung mga expenses, yung halaga po niya, ang tawag po natin dyan is total cost. Now, ang total cost mga kasosyo, nahahati po yan sa dalawa. First is yung variable cost, and yung pangalawa po is fixed cost. So ano po ba yung variable at fixed cost? Tara, talakayin po natin. So simulan po natin sa variable cost mga kasosyo. So ano po ba ang mga variable cost? Ang variable cost mga kasosyo, ito yung mga halaga na kung saan kapag tumaas po ang sales natin, tumataas din yung halaga nito. So say for example, para po mapataas ang sales natin, bili tayo sabihin natin ng 20 heads ng manok. O so sa next month po, para po mas mapataas pa yung sales natin, bili tayo ngayon ng 40 heads ng manok. Something like that. So the more po tumataas ang sales natin, tumataas din po yung bayarin natin na variable cost. Ang halimbawa po niyan is raw material. So pangalawa po is utilities. So di ba po, the more po na mas marami po tayong piniprito na manok, tumataas din po utilities natin. Example, gasol, o kaya tubig, o kaya kuryente. Depende po, utilities. Pero dito kasi mga kasosyo, ang utilities po natin, especially kapag starting pa lang po tayo, hindi pa naman po natin yan agad mapipinpoint yung data na yan. Example lang po sa gasol, hindi po natin agad malalaman yung ginagastos po natin sa gasol hanggat hindi pa po tayo nakapag-start. And what we can only do is assume. Sabihin mo ng ibang tao na ako, pag nagprito, 11 kg, kaya-kaya niya magprito ng 50 kilograms. The question now is, parehas po ba kayo ng technique sa pagluto? Parehas po ba kayong technique sa pagtimpla ng apoy? Baka po sila, alam na po nila kung paano mag-control ng apoy. Eh kayo po, like baguhan pa lang po kayo, baka po mas malaki ang konsumo nyo ngayon ng gasol. Same goes with water bill. Baka po sila, tipid sa tubig, kayo po, hindi. Sabi nga po ng mentor ko, nung nagtatrabaho pa po ako sa food and beverage industry, ang utilities po, actually malalaman pa lang po natin yan or magkakaroon pa lang po tayo ng rough idea kung magkano yan after 3 months. But for now, habang nagsistart pa lang po tayo mga kasosyo, what we can only do right now is we can only assume. So ito mga kasosyo, ililipat muna natin siya sa fixed cost. Gawin po natin. So ano po mga iba pa pong halimbawa ng variable cost? Packaging. Di ba po, the more na marami po tayong naibebenta na manok, the more po na tumataas din po yung cost ng packaging natin. Pero ito po mga kasosyo, sinama na po natin siya sa computation po natin ng margin of error na 10%. So kumbaga, tanggalin na rin po natin ito dahil nakasama na po siya dito sa raw material. Tara, gawin po natin. Now, alam na po natin kung ano po ba yung mga variable cost.
Ang next question is, ano naman po ang fixed cost? Ang fixed cost po mga kasosyo, ito po yung mga bayarin na kung saan regardless tumaas man or bumaba ang sales natin, ang value po nito is still the same. Fixed po siya. Halimbawa po yan sa rent. Hindi po ba kapag tumaas or bumaba ang sales natin, ang rent po natin, di ba ganun pa rin po ang cost niya? So say for example, ang rent nyo po is 3,000 per month. Kapag tumaas po or bumaba ang sales natin, ang rent natin, it's still 3,000 per month. Another example po niya is salaries. Applicable po ang salaries mga kasosyo sa fixed cost kung sa isang buwan, ang value po ng sahod ng iyong trabahador is iisa lang. Kumbaga, parang sabihin natin, 10,000 per month, something like that. Now, kung ang sahod nyo po sa mga trabahador nyo po is sabihin natin by commission. Say for example, kung makabenta tayo ng isang pirasong manok, meron ka dyang 2 o meron ka dyang 3, something like that. Ilalagay po natin siya sa variable cost. But for now mga kasosyo, fixed cost po muna natin yan. Now mga kasosyo, bakit po importanteng malaman natin ang variable cost at fixed cost? Kasi po mga kasosyo, ito po ang maging basihan ng ating selling price. Now, alam na po natin ang variable cost, which is, sabi natin, for one whole chicken, para maprito yan, kinakailangan po natin ng 342.5 pesos or 24.46 pesos per piece. Actually, mga kasosyo, ang variable cost is yung ating maging base price. So, the next question is, saan po natin kukunin ngayon yung pambayad natin sa fixed cost? Diyan na po papasok yung markup. So, tara po, pag-aral na po natin yung markup and selling price. So, paano po ba maging sistema natin mga kasosyo para malaman natin kung ano ba ang maging selling price natin? Now, meron po tayong tinatawag na CBP or Competitor-Based Pricing. Ang Competitor-Based Pricing po mga kasosyo, ito po yung pag-aaral kung magkano po ba ang existing na presyohan sa merkado. So, for this topic, magkano po ba ang bentahan ng fried chicken around your area? Now, magandang gawin ito mga kasosyo, lalong-lalo na po kapag ang produkto po natin is marami na pong nag-o-offer, especially around our area. Now, bago natin ito gawin mga kasosyo, alamin po muna natin ano po ba ang ating ideal selling price. Para malaman po natin ang ating ideal selling price, ang formula po niyan is RM cost or ang ating raw material cost plus percentage times RM cost or raw material cost. Ito po yung tinatawag nating variable cost. Tapos ito pong kabila, ito na po ating markup. Now, for a micro business mga kasosyo, ang 50 to 100% na markup is already healthy. Kapag mas mababa po sa 50, medyo gapang na po tayo dyan. Pero kapag sumobra naman po sa 100%, mas maganda po yun. Ideally mga kasosyo, importante malaman natin ang ating ideal selling price para meron tayong value or presyo na pambangga sa kung magkano na ba ang existing na presyo ng fried chicken. So tara, computein po muna natin ang ating ideal selling price. Now, para po makompute natin ang ating ideal selling price, gawin po nating basis ang 24.46 na presyo ng per piece ng ating manok. So, raw material cost plus 100% times RM cost. So sa akin mga kasosyo, iwa 100% ko na para at least meron akong idea kung magkano ba ang pinaka-ideal na presyo kapag ibebenta ko ang aking fried chicken. So 24.46 plus 100% times 24.46. Bali ang maging basehan po ng ating markup is yung ating raw material cost. So lumalabas dyan mga kasosyo, ng aking ideal selling price is 48.92. Now again mga kasosyo, mahal to for the reason, retail price po ang aking ingredients para malaman ang aking raw material cost. Just for the sake of having values lang po para maipakita ko po sa inyo kung paano po ba ang proseso. So disregard nyo lang po no. Pero ang aking ideal selling price mga kasosyo is 48.92. Ngayong alam nyo na po mga kasosyo kung ano ang inyong ideal price, ang next na gagawin nyo po is i-check nyo na po ngayon kung ano ba ang presyohan sa merkado. Yung mga nasa paligid niyo na nagbebenta din ng fried chicken. Now, take note mga kasosyo, sa paligid. Huwag po kayo mag-check online or magtatanong online. For the reason, kada location po kasi mga kasosyo, di ba? Iba-iba po kasi ang presyo ng bilihin. Tama? So for example, sabihin natin sa Batangas, marami pong poultry farm dyan mga kasosyo. So nakukuha po nila yung presyo ng manok nila sa mababang halaga. Now, baka magtaka kayo, bakit ang mura ng offer nila? Eh, mura yung supply nila eh. Kayo, hindi. Kaya mas ideal mga kasosyo na dapat alamin nyo po yung presyohan sa paligid ninyo. Hindi po online. Now, once nasa store na kayo ng inyong competitor mga kasosyo, bumili kayo ng fried chicken nila. Tapos pag-aralan nyo po, ano bang price nito? Bakit ganun yung price niya? Gaano ba kalaki yung cut ng kanya manok? Tikman nyo mga kasosyo, ano ba yung mga nilagay niya mga ingredients? Yung store niya, meron po bang seating? Kasi yung mga factors na ganun mga kasosyo, malaki po ang epekto nun sa pricing ng kanilang manok. So, importanteng pag-aralan nyo po, bakit ganun yung presyo nila. Now, kung ang presyo po ng inyong mga competitor is mas mababa kumpara po sa inyong ideal selling price,
Then, pwede nyo naman po silang habulin mga kasosyo. Basta ang importante po, ang markup po natin, pasok po siya sa 50 to 100%. Now, kung hindi na po siya pasok sa 50 to 100% markup mga kasosyo, then most likely, kinakailangan nyo po maghanap pa ng ibang supplier na mas mababa ang presyo para mapababa din ang inyong food cost or yung inyong raw material cost. Pero kung mas mataas naman po ang kanilang presyo versus po sa inyong ideal price, okay po yan mga kasosyo for the reason more than 100% na po ang magiging markup. But at the same time, kinakailangan nyo rin pong i-factor in mga kasosyo, no? Baka naman kaya mataas ang kanilang presyo is because meron silang seating. O kaya naman mas marami yung ingredients para sa pampalasa nila. So kumbaga, iaayon nyo lang din mga kasosyo, no? Na kung kayo pa lang po ang nagbebenta ng fried chicken around your area, maganda yun mga kasosyo for the reason, kayo po ang magsiset ng standard or base price kung magkano na po ba ang presyohan ng fried chicken sa inyong paligid. Importante din mga kasosyo na kapag nagpa-pricing po pala tayo, i-consider din po natin ang ating target market. Sino po ba ang bibili ng ating fried chicken? Estudyante ba yan? Working class ba yan? Gaano kalaki ang kanilang buying capacity? So for example, sa mga estudyante, magkano po ba ang baon nila sa isang araw? Okay naman po sa mga working class, magkano po ang tingin natin kayang-kaya nilang ilabas na pera para bilhin ang ating produkto? So yun, i-factor in din natin yun mga kasosyo. At the end of the day mga kasosyo, importanteng hanapin po natin yung balanse na kung saan may bibili ng ating manok para naman po hindi po tayo malugi. So again mga kasosyo, para malaman natin ang ating selling price, raw material cost, plus markup, then i-check po natin kung magkano po ba ang existing na bentahe na sa merkado. And at the same time, magkano po ba ang tingin nating buying capacity ng ating target market. Yun na po ang ating selling price. Ngayon mga kasosyo, balikan na po natin yung tanong na paano ba natin mababayaran yung ating fixed cost? And at the same time, paano ngayon kikita ang ating negosyo? Now, para po malaman natin kung paano po natin babayaran ang ating fixed cost and at the same time, paano ba kikita ang ating negosyo, then kailangan po natin pag-aralan kung ano po ang BEP. So ano po ba ang BEP? Ang BEP po stands for break-even point. So ano po ang break-even point? Ito po yung punto ng inyong negosyo na kung saan hindi po kayo kumita pero hindi rin kayo nalugi. Kumbaga, nabayaran nyo po lahat ng stocks nyo, nabayaran nyo po lahat ng inyong overhead cost or yung operations expense nyo, pero hindi po kayo kumita. Pero hindi rin kayo lugi. Now, bakit po importanteng malaman natin kung anong BEP? Importanteng malaman po natin ang ating break-even point dahil ito po ang ating target sales para masabi natin nabayaran na natin yung ating mga fixed cost or ating mga operations cost. Now, any in excess to this mga kasosyo, kita na po yun ng ating business. Now, para po makuha ang break-even point, ilista po natin lahat ng ating fixed cost. Balikan po natin yung mga fixed cost po natin kanina. So, ano po yung mga fixed cost natin kanina, di ba? Nandiyan po yung rent, utilities, salaries. Now, ito mga kasosyo ha, yung mga values po natin dito, inassume ko lang po ito ha, just for the sake na meron po tayong makompute para makuha po natin yung BEP. At maipakita ko po sa inyo yung procedure. So, for the rent, sabi natin, nagbabayad po kayo per month ng 3,000. For the utilities, nandiyan yung gas, water, electric, or kung ano man. Sabi natin 5,000. For the salaries, sabi natin 10,000. Again, mga kasosyo, inassume ko lang po yung mga values na ito. I'm sure kasi mga kasosyo, meron po magtatanong sa akin, magkano po ba ang pasahod para sa mga trabahador or sa mga workers po natin? Now, gusto po kasi siyang gawan ng separate video dahil maganda pong topic ang salaries. So, mag-subscribe po kayo mga kasosyo para at least ma-update po kayo sa aming mga contents. Pero for now mga kasosyo, hindi muna natin to tatalakayin ng malaliman. For now, mag-assume lang po muna tayo, 10,000 pesos. So sabihin na natin mga kasosyo, ang monthly expense nyo is 18,000. Now dito po natin ibabase kung magkano po dapat ang inyong sales para mabayaran po itong fixed cost. So paano ang gagawin natin dyan? Now, ito pong 18,000 mga kasosyo, i-divide natin to sa total days na open po or operating po ang ating business. So sabihin natin, close lang kayo every Sundays. Sa isang buwan po, di ba, may 31 days. So sabihin natin minus 5 days. So sabihin natin 26 days in operation po kayo. So, i-divide po natin yung 18 sa 26 days. So, kapag dinivide po natin yung 18,000 sa 26 days, or ito po yung days na kung saan open po yung negosyo ninyo, then, pumapatak po na dapat may bayaran kayo na 692 pesos per day. Now, sino po ang magbabayad nito? Doon na po papasok si markup. So, say for example, mga kasosyo, nagbenta po kayo ng manok at 50 pesos per piece. Sabihin natin, yung raw material cost nyo po is 25 pesos, tapos nag-markup po kayo ng 100% which is another 25 pesos. Now, sino po magbabayad ng break-even? Si markup, 25 pesos. So, ang gagawin po natin, 692 divided by 25. So, lumalabas mga kasosyo na kinakailangan nyo po ng 27.68 or 28 pieces ng fried chicken
para ma-achieve nyo po yung break-even point na kung saan nabayaran nyo po yung cost for the day pero hindi pa po kayo kumikita. Now, any fried chicken po mga kasosyo na mabenta natin more than 28 pieces, yun na po ang kita ng ating negosyo. Kaya po mga kasosyo, the more po na mas malaki ang markup po natin, the more po na mas mabilis po natin makukuha yung ating break-even point. Nang sa gayon, kapag nakuha na po natin yan, any sales in excess to that break-even point, kita na po yun ng ating negosyo. Now mga kasosyo, hindi pa po tayo tapos. I know mahaba na. But the thing is, may gusto pa po akong italakay sa inyo na sobrang importante sa pagnenegosyo. Ang kita po ng negosyo ay para sa negosyo at hindi po yan para sa ating bulsa. Now, one of the very main reasons as to why ang dami ko pong kilala ng mga small business owners na nalugi is because ang tingin po nila sa kita ng negosyo is para na po sa bulsa nila. Now, mali po yung kasosyo for the reason, importante po na dapat po ang negosyo, meron po siyang funds. Kasi po mga kasosyo, sa pagninegosyo, marami pa po actually expense. Say for example, yung binabayaran po nating tax kung sakaling registered yung business ninyo. Hindi naman po yan monthly, tama? Actually, marami nga po mga unforeseen. Say for example, may nasirang gamit. Okay naman, sobrang nagtaas po ang presyo ng bilihin. So the question is, saan po natin kukunin yung pambayad doon? Sa bulsa po ba natin? Kaya importante mga kasosyo na kung ano pong kita ng negosyo, para sa negosyo lang po yun. Now, actually, pwede naman po kayong kumurot. Pwede naman sabihin natin 50-50, 70-30. Basta importante mga kasosyo, meron pa rin matitirang funds sa business po natin. Kaya yun po yung importansya mga kasosyo na dapat meron po tayong salaries. Isama po natin sa fixed cost natin kung magkano po ba yung sahod na gusto natin per month. Diba? Alam niyo mga kasosyo, lahat po na makilala ko mga nasa top businesses, sinasakuran po nila yung sarili nila. Yung kita po ng negosyo, para lang po sa negosyo nila yun. Sila po, sinasakuran po nila yung sarili nila. So maganda po mga kasosyo, dapat practice na rin po natin na sakuran din po natin yung sarili natin. Na ang kita po ng business is para lang po sa business yan. Nang sa gayon, yung negosyo po natin is maging sustainable at hindi po siya malulugi. So that's it mga kasosyo. Meron po kayo idea paano mag-food costing, paano mag-set ng price, and at the same time, paano ba natin papakitain ang ating business. Kung meron man kami mga detalye na nakaligtaan o kaya naman meron pong malabo para sa inyo, then please comment down below at sasagutin po namin kayo sa abot po ng aming makakaya. Na kung maganda po yung tanong po ninyo, isasama po natin siya sa part 4 ng ating video na kung saan magkaroon po tayo ng Q&A tungkol po sa ating episode 1 na Canto Style Fried Chicken. Dalawang videos pa lang ito mga kasosyo pero pwede na po kayo magsimula ng inyong negosyo. Na kung gusto mo malaman kung paano po ba natin ipepresent ang ating negosyo sa mga customers natin, at the same time, talakayin na lang din po natin kung magkano po ba ang initial investment, then kita-kits po tayo sa part 3 ng ating episode 1, Canto Style Fried Chicken. Na kung gusto niyo po yung mga ganitong contents mga kasosyo, then please consider subscribing kasi nakita po namin like 98% po ng ating viewers hindi pa po sila subscribe. Mga kasosyo, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa pagnenegosyo. Kaya please consider subscribing to our YouTube channel and you can also like and follow our Facebook page at Wise Pare. Hit that notification bell na lang din po para lang po updated kayo sa lahat ng aming videos and contents na pwede nyo kapulot ng aral. So hanggang sa muli mga sosyo, ako nga po pala ulit si Lax Antonio, your Wise Pare nagsasabing sa pagnenegosyo, your wise para masenso.